Mas maganda pa talaga uminom ng food supplements na acai berry kahit mahal. Biruin mo, 2,300 pesos ang 1 litro na bote ng juice na ito. Simple ang sagot, kasi prevention is better than cure. Sigurado ko sa buhay natin, naranasan natin ng ospital. At alam mo naman kung gaano kamahal ang magkasakit ngayon sa Pilipinas. Check up sa doktor, 300 pesos. Gamot galing sa doktor, 1,000 pesos. Kwarto sa ospital, 2,000 pesos. Gamot sa ospital, 8,000 pesos. Lab test sa ospital, 15,000 pesos. Operation, 200,000. Total, 226,300 pesos. Conservative estimate only. Ano bang karaniwang cost ng sakit ngayon? Walang iba kundi yung mga kinakain natin. Instant noodles, fast foods, sobrang mamantika, sobrang maalat, high on cholesterol, daming preservatives, processed foods, junk foods, at marami pang iba. Kaya kailangan ng katawan natin ng karagdagang supplement para maging balance. Pwede ka namang huwag uminom kasi mahal. Pero isipin natin, ano bang mas mahalaga sa'yo? Yung lalabas na 2,300 pesos sa bulsa natin or yung 226,000 na ilalabas natin sa ospital pag may sakit na tayo? Tama? Bakit naman acai berry ang kailangan? Well, napakaraming benefits sa tao ang napatunayan na ng miracle juice na ito. Pero, para hindi ka mukhang pinipilit kita, ikaw nang bahalang mag-research sa YouTube, Facebook, at Google. Or pwede rin kahit yung doktor natin, tanungin natin. Always remember, health is wealth. At meron ko pakita ng video para ma-inspire tayo. Please watch this. Pala si Eloisa Marie Tenesa Corrales na ako ngayon kasi may asawa na ako. Isa akong guro dito sa eskwelahan ng Mariano Q. Umipig National High School ng Kayasan, Urdaneta City, Pangasinan. Latter part ng buwan ng September 2017, meron akong nakapa na bukol dito sa aking right lower part ng aking dibdib. Siguro, yung nature ng work ko bilang isang guro, di ba nga alam naman ninyo na ang trabaho namin, hindi lang dito sa school, naiuwi pa namin yan sa bahay. And during that time, dumami, sobrang dami ng mga paperworks na kailangan namin i-accomplish. Hindi ko pa naman alam ang stage ng cancer ko. At hindi ko rin alam na may cancer ako that time. Kaya sabi ko, kailangan i-condition ko yung sarili ko. Although, sa sarili ko, hindi ko matanggap. Bakit ako tinamaan ng ganito? Ngayon pa, na nagbe-build ako ng family, sabi ko, nung nakaramdam ako ng chest pain, buong chest ko, December 1, 2017, nag-decide ako na right after yung kasal, aakyat ako ng Baguio City, magsisik na ako ng formal medical attention. Sabi ko, ihanda ko na yung sarili ko, tignan ko kung kakayanin ng payslip ko, mas ilong ko yung lahat-lahat ng just so ma-treat ko yung aking sarili. I am willing to save myself na ang sasagot yung aking sweldo pang natitira. Nung nagpa-check up kasi ako ng January 5, parang na-confirm. Kasi sabi ko, kailangan malaman ko kung ano talaga to para alam ko kung ano yung aking mga susunod na hakbang. Nung tinawag nila akong umakyat ulit ng January 8 yata or 9, you are to submit yourself sa biopsy. Alam ko kasi na ang biopsy, mas thorough na examination yun para makita kung may mga abnormal cells inside. Tapos, nung kinunan nila ako, lumabas ang result mga 2nd to 3rd week na ng February. Hinand over nila sa akin yung paper. I was able to read na nakalagay doon is malignant. Carcinomic, sabi niya. Para akong, binagsakan ng bomb. Kasi, alam ko na yun para akong, para akong nasintensyahan. Na-discover ko na yung acai berry na yan nung, in the middle of my treatment. Mag-offer siya sa akin ng isang cup full na ganon. Ako naman, inom lang ako ng inom. That time
panahon, puro ano na ako, unified products na ako. Especially yung Asay, yung ascorbate, tsaka yung detox nga. Ang detox every 6 months lang yon. Tapos dinagdagan ko pa siya ng Arctic, nagiinom pa ako ng detox, meron pa akong Prime Shape. Kasi nga hindi ako mabubuhay yata na walang kape. Tapos nag-Garcinia din ako. All throughout the session, nakabonet ako. Kasi nga, ayokong makita ko ng mga estudyante ko na wala akong buhok. More so, kapag nakatayo kasi ang teacher, ang attention nasa sa iyo. Baka mamaya ang tingin nila nasa ulo ko naman. Ngayon, meron akong outfit na nakadress ako, tapos wala na akong takip sa kwan. Napansin ko nga na yung aking buhok ay napakabilis na mag-grow. Tapos nakikita ko na yung aking kapayatan noon, parang bumabalik. Even yung nag-darken na color ng skin ko, nag-glow na siya ngayon, hindi na yung kagaya ng dati. It was seen in the evidence nga na nakita ko dun sa medical check-up na yung aking UTI na sinasabi nila, 2 years in a row, wala na akong UTI. Imagine mo, blood sugar level ko, diabetic ang family ko, normal. Imagine mo yan. Tapos, dito, kinakapa ko yung kabila, wala akong makapa na something. Dito, wala rin akong makapa na yung aking strength noon, kasi ako yung tipo ng worker na I work na dire-diretso yan. Ang pahinga ko lang, yung bang kakain kami, o kaya inaantok ako, ganyan. Multitasker pa ako. Siguro nga, tinulak-tulak siguro ako ng Panginoon. Kasi nga, nung tinanong ko, di ba, tapos na yung session ko, tinanong ko, wala naman silang may recommend na gamot sa akin. So, what I did was, I made a lot of readings na tinignan ko yung mga products na i-offer ng company natin. And then, ako mismo ang namili ng mga products na yon. At ikinagulat ko, sabi ko siguro talagang pinupush ako towards these wonderful products. Sabi ko nga sa iyo, nung nakinig ako dun sa product presentation sa Baguio, yung mga products na iniinom ko na, yun ang kanyang itinuro sa amin kung paano ba talaga na. Kaya sabi ko, blessing in disguise yata na nagpunta ako dito para mas maliwanagan ako kung ano ang mga magagandang benepisyo na makukuha ko from the 3 products na I chose personally. Kaya very thankful talaga ako for the people who kept on pushing me, maski na gaano ako kabagal. Ang cancer, sa totoo lang, hindi siya sentensya, kagaya ng inisip ko dati, na may pag-asa ang bawat tamaan ng cancer. And would you believe na lahat tayo, cancer carriers tayo. Nasa sa atin din kung paano natin pasisiglahin sila para ubusin nila tayo. Ngayon, at meron ng mga unified products, it's about time makipagsabayan tayo sa kanila. Diba?